Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para sa isang malalimang pagsuri. Hello! Magandang araw din. Hawak natin ngayon itong desisyon ng Korte Suprema, GR number 224584. Ito yung People of the Philippines versus ZZZ. Medyo mabigat to. Oo ma, Setyembre 4, 2019 ito eh. At ang kaso, 2 bilang ng panggagahasa. Tama. Ang misyong natin ngayon, himayin natin yung mga mahahalagang punto dito. Yung mga batayan, tsaka syempre yung final na hatol ng korte. Sige, umpisahan na natin. Sige, titingnan natin bali yung mga ebidensya, tsaka yung naging takbo ng argumento ng magkabilang panig, prosecution at defense. Oo. At paano in-apply ng korte yung mga batas natin? Yung Revised Penal Code, tsaka yung RA 7610, yung Special Protection for Children. At ang interesting dito, 'di ba? Paano nagkaiba yung naging hatol sa dalawang kaso? Iisa lang yung akusado, iisa lang din yung biktima. Exactly. Yun yung isa sa mga parang focus natin mamaya. Bakit nagkaganon? Sige, simulan natin sa mga paratang mismo. Yung akusado, si ZZZ, sinampahan siya ng 2 kaso ng rape. At ang biktima, sarili niyang anak na babae, si AAA. 13 taong gulang pa lang noon yung bata. Grabe. Oo, napakabata. Yung una, criminal case number 2999. Ang alegasyon, rape by sexual intercourse. Nangyari daw madaling araw ng October 26, 2007. Tapos yung pangalawa, criminal case number 3000. Ganun din, rape by sexual intercourse din daw yung nakalagay sa information. Ito naman gabi ng November 3, 2007. So, 2 magkaiwalay na insidente. Oo, at nung hearing, nag-testify yung biktima. Detalyado yung salaysay niya, Ano yung mga sinabi niya? Dun sa unang insidente, yung October 26, sinabi niya, tinanggal daw ng tatay niya yung shorts at panty niya. Tapos pinigilan daw siya, tinakpan yung bibig. Grabe! Tapos dun na raw nangyari yung sexual intercourse, may kasama pang pananakot, papatayin daw sila pag nagsalita, may 2 kutsilyo pa raw malapit sa ulo niya. Nakakatakot naman yun. Yung pangalawang insidente, yung November 3, Dun naman medyo iba yung act. Sabi niya, natutulog daw siya, tapos pinasok daw ng ama yung daliri nito sa ari niya. okay. So, daliri yung ginamit doon. Oo. Importante rin yung testimonya ng nanay tsaka yung findings ng doktor na nag-examine. Kasi nakita ng healed lacerations eh. So, may physical evidence, kumbaga. Merong sumusuporta sa testimonya ng bata. Okay. Ano naman yung sinabi ng akusado? Anong depensa niya? Ang depensa niya, denial. Tsaka alibi. Sabi niya wala raw siya doon nung mga panahong yun. Talaga? Saan daw siya? Nung October 26 daw, nasa biyahe siya papuntang Davao. Tapos nung November 3, papuntang General Santos City naman daw. Helper siya ng truck, yun yung sabi niya. Pero teka, may nabanggit kanina tungkol sa sulat. Oo. Yun nga. Kasi during cross-examination, lumabas na umamin siyang nagpadala siya ng sulat sa anak niya. At ano laman ng sulat? Humihingi siya ng tawad. Yun yung crucial doon eh. Nako, okay. So paano naglaro yan sa desisyon? Kasi sabi mo na-convict siya sa trial court at court of appeals, tama? Oo, pareho. Guilty siya sa 2 kaso sa lower courts. Pero pag akyat sa Korte Suprema, doon nagkaroon ng modification. Okay, himayin natin yung desisyon ng Supreme Court. Unahin natin yung unang kaso, criminal case number 2999, yung October 26 incident. Okay. Dito sa kasong to, kinatigan ng Korte Suprema yung conviction. Guilty for qualified rape by sexual intercourse. Qualified rape. Bakit qualified? Dahil ba ama siya? Oo, exactly. Yung relasyon nila, father-daughter, yun yung nagpapakwalify sa krimen. Mas mabigat yun. At ano yung mga naging basehan ng Korte Suprema para i-affirm yung conviction? Unang-una, yung kredibilidad ng testimonyo ng biktima. Sabi ng korte, menor de edad siya, diretsahan yung salaysay at walang rason para magsinungaling laban sa sariling ama. Makes sense. Tapos yung medical evidence. Oo, yun yung corroborating evidence. Sumusuporta sa sinabi ng bata yung nakitang healed lacerations. Pangatlo, mahina daw talaga yung alibay ng akusado.
Hindi sapat para ma-overturn yung positive identification and testimony. At yung sinasabi mong moral ascendancy, paano yun pumasok? Yun. Mahalaga yun. Sabi ng korte, dahil ama siya, meron siyang moral ascendancy o yung impluensya, yung kapangyarihan kumbaga sa anak niya. Ito raw yung pumalit o katumbas na ng elemento ng puwersa o intimidation na usually kailangan sa rape. So kahit hindi niya directly ginamitan ng sobrang physical na puwersa, yung pagiging ama niya mismo, may bigat na yon. Tama. Yung takot at respeto ng anak sa ama, nagamit yon. At panghuli, yung sulat. Yung sulat na humihingi ng tawad. Oo. Tinuring yun ng korte bilang isang implied admission of guilt. Parang pahiwatig na ng pag-amin sa kasalanan. Malinaw, kaya ang parusa para sa criminal case number 2999. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkabilanggo, at nilinaw pa ng korte na without eligibility for parole. Walang parol? Wow! Tapos yung danyos. Tinaasan, naging tig 100,000 pesos bawat isa para sa civil indemnity, moral damages, at exemplary damages. Okay, malinaw yung sa unang kaso. Ngayon, punta tayo sa pangalawa, yung criminal case number 3000, yung November 3 incident. Dito raw nagkaiba, no? Oo, dito yung twist. Tanda natin, ang testimonya ng biktima dito, pagpasok ng daliri sa ari. Tama. Sa batas natin, particular sa RA 8353 or the Anti-Rape Law, ang pagpasok ng daliri o kahit anong bagay sa ari ng babae ay consider na rape by sexual assault. So rape pa rin siya pero ibang klase ng rape, sexual assault, hindi sexual intercourse. Exactly. Pero, heto yung problema. Ang nakasulat sa information, yung formal na sakdal na finale ng prosecutor, ay rape by sexual intercourse, hindi rape by sexual assault. Teka. So may pagkakaiba pala yung isinampang kaso sa napatunayang ginawa base sa testimonya. Oo, at dito na papasok yung tinatawag na variance doctrine. May kaso, yung People versus Kaoli, na nagsasabi na hindi pwedeng makonvict ang akusado sa isang krimen kung yung mga elemento nun ay iba sa mga elementong nakalagay sa information na sinampalaban sa kanya. Bakit ganun? Ano yung rason sa likod niyan? Kasi parte yun ng karapatan ng akusado sa due process. Karapatan niyang malaman kung ano ba talaga yung eksaktong krimen na ibinibintang sa kanya para makapaghanda siya ng depensa. Magkaiba yung kailangang patunayan sa rape by intercourse kumpara sa rape by sexual assault. Naintindihan ko. So, dahil ang nakasampa ay rape by intercourse, pero ang napatunayan ay act na pang rape by sexual assault, hindi siya pwedeng makonvict ng rape by sexual assault. Tama. At hindi rin siya pwedeng makonvict ng rape by sexual intercourse kasi hindi naman yun yung nangyari based sa ebidensya, yung pagpasok ng daliri. Kung ganun, napawalang sala ba siya sa kasong ito kasi parang technicality yung dahilan? Hindi rin. Dito nag-decide ang Korte Suprema. Dahil napatunayan naman yung act, yung pagpasok ng daliri ng ama sa ari ng menor de edad niyang anak, may krimen pa rin nagawa. Ano yung krimen na yun kung hindi rape? Ang naging hatol ng Korte Suprema ay guilty siya sa krimen ng lascivious conduct sa ilalim niyang Section 5B ng RA 7610, yung Special Protection of Children Act. Lascivious conduct. Paano yun naging applicable? Kasi yung ginawa niyang pagpasok ng daliri, considered siyang lewd or lascivious act. At ginawa niya yon sa isang minor de edad. Pasok sa RA 7610. At dahil ama pa rin siya ng biktima. Oo, yung pagiging ama niya naging aggravating circumstances. Nagpabigat sa kaso ng lascivious conduct. So anong naging parusa para sa lascivious conduct na may aggravating circumstances? Ito pa yung isang parang kakaiba. Ang parusa, reclusion perpetua pa rin. Talaga? Pareho lang nung sa qualified rape. Oo, dahil yung Section 5B ng RA 7610, kapag may qualifying circumstances like yung pagiging ama, guardian, etc., ang parusa ay reclusion perpetua. So kahit technically lascivious conduct ang conviction, yung bigat ng parusa, pareho pa rin nung sa unang kaso. Grabe, may multa at danyos din ba? Meron. Multang 15,000 tapos danyos na tig 75,000 para sa civil indemnity, moral at exemplary damages. Medyo mas mababa ng konti sa unang kaso yung damages pero yung kulong pareho. So, kung ibuod natin,
Ano yung mga key takeaways dito? Sa unang kaso, malinaw na qualified rape by intercourse, napatunayan, reclusion perpetua. Tama. Sa pangalawa, yung act, technically rape by sexual assault. Pero dahil mali yung nakasulat sa information, nakalagay intercourse, hindi siya makonvict doon. Oo, dahil sa variance doctrine. Pero hindi siya nakalusot, na-convict pa rin siya. Pero for lascivious conduct under RA 7610 na dahil ama siya, reclusion perpetua pa rin ang parusa. Yun nga. Napakahalaga talaga nung naging testimonyo ng bata, suportado ng medical evidence at yung sulat na rin siguro. Pero kitang-kita yung epekto ng technicality sa pag-file ng kaso. Oo nga. Isang mahalagang aral siguro para sa mga prosecutors to, no? Yung pagiging precise sa information. Napakahalaga. Kasi nakita mo kahit malinaw na may krimen na nangyari base sa ebidensya, pwedeng hindi yun mismo ang maging conviction kung iba ang nakasulat sa information. Nakakaapekto talaga sa outcome. At paalala rin ito sa sistema ng hustisya tungkol sa karapatan ng akusado. Kailangan malinaw kung ano ang kaso laban sa kanya. Tama. At iiwan ko siguro sa iyo at sa mga nakikinig itong isang tanong na medyo malalim. Paano kaya binabalanse ng batas at ng ating mga korte yung ganitong mga technical rules of procedure Oo nga, yung mga teknikalidad. laban dun sa mas malaking layunin na makamit yung tunay na hustisya, lalo nga para sa mga biktima, tulad ng bata sa kasong ito? Isang bagay na pwedeng pag-isipan, di ba? Oo nga, magandang tanong yan. Maraming salamat sa malinaw na paghimay natin sa kasong ito. Medyo komplikado pero napakaraming aral na mapupulot. Salamat din. Importante na naiintindihan natin yung mga